9. So, kung basahin sa inyo hanggang verse 19. Okay. Ganito po ang sabi sa Romans chapter 3, verse 9 hanggang 19. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentel? Okay, gusto ko muna ipaliwanag sa inyo, ang Hudyo ay taga Israel. Amen? Ang Hentel, ito po yung mga mababang klaseng tao. Sabihin natin, ito po yung mga magkasalanang tao. Kumbaga hindi sila Diyosong tao. Hindi sila makadiyos na tao. Hello? Yun po yung kalalagayan, parang ikinukumpara sila ngayon sa ganito. Ang Hudyo at ang Hentel. Okay, sabihin lang natin na tayo yun. Tayo yung mga Hentel. Isipin lang natin na tayo yung mga Hentel at tayo yung mga makasalanan. Sabi niya dito, ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentel? Sabi na sa salita dito. Hindi, tulad ng aming mga napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Take note. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Lahat. Ibig sabihin, walang exempted dito. Lahat tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Okay, alam naman natin ang mga taong patuloy sa kasalanan, saan pupunta? Ay, sabi ng Biblia. Okay, pero maunawaan natin ito mamaya. Okay. Verse, yun pa rin, tuloy natin. Maging Hudyo man o Hentel man, verse 10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen po ba? Walang matuwid, awan na lintag, uray may isa. O ng Biblia. Verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilihis sa landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Walang gumagawa ng mabuti. Sabi ng Bible, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Ano yung bukas na libingan? Grabe yun. Pananalitay nila'y pawang panlilinlang. Panlilinlang ang kanilang mga lumalabas sa kanilang mga labi. Hallelujah. Okay. Ang labi nila ay mga kamandag ng ahas. Grabe yung sa labi nila, sa bibig nila, mga lumalabas. Verse 14, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Grabe. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi nila alam. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Ganyan ang buhay ng tao. Verse 19, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilanan ang sinuman at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Wala. Sabi niya dito, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao. Ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ito ang malaking itinulong ng kautusan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. At tayo muna po'y bumigit. Hallelujah. Salamat po Diyos na banal. Muli, nabasa po namin ang iyong salita. Salamat banal na Espiritu sa iyong pangunguna sa gabi ito. Dalhin mo ang amen. Okay. Hallelujah. Makita natin na habang binabasa natin itong salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, nakikita natin ngayon ang kalalagayan nating mga tao na kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng ating nabasa sa verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Amen? Makikita po natin na ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Nasa ilalim, ibig sabihin, hawak-hawak tayo ng kaaway ng dyablo. Ito ang kalalagayan natin. Hello? Ito ngayon, makikita